Magsitayo po lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa kapistahan po ni na Apostol San Simon at San Judas, tayong lahat ay lalapit sa kanilang dalawa upang hingi ng kanilang pamamagitan kasama ng pamamagitan ng Mahal na Birhen at ni Santo Padre Pio upang ipagdasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na yung nasa kanilang mga tahanan, yung ating mga kahilingan at yung mga kahilingan ng nagpamisa at nagpetisyon sa magitan ating donation boxes. Atin ring ipagdasal ang kapayapaan at kaayusan ng ating bansa. At para tayo ay makaiwas sa mga kalamidad at iba pang mga sakuna. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos, lalo na sa maraming beses na tayo ay naging matigas ang ulo na nagdala sa atin sa mas malalaking kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
dakilang ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong ipinagkaloob na aming sambahin ang ngalan mo, bunga ng pangangaral ng mga apostol. Tugunin mo ang pagdalangin ni na San Simon at San Judas para umunlad lagi ang sambayanan sa pagkakaroon ng mga bagong kaanib na sumasampalataya sa iyo. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo po lahat. Apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung mga araw na iyon, umahon sa Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila, na tinawag niyang mga apostol. Si Simon, na pinangalanan niyang Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil.
Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at sa Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang magpagaling ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang pagpili sa 12 bilang apostol ng ating Panginoong Jesus is a major decision sa ministry ng ating Panginoong Jesus. Napakalaking desisyon ito na ginawa ng ating Panginoong Jesus. At sa kanyang pagpili, o bago niya ginawa ang pagpili, siya muna ay magdamag na nanalangin. Umakyat sa burol at doon ay nanalangin saka siya pumili. Ang ganda ng larawang ipinapakita sa atin ng ating Panginoong Jesus bilang mga tao na involved lagi sa decision making. Lalo na sa mga major decision sa ating buhay. Magandang itanong sa atin ngayong umagang ito ay ito. Kapag tayo ay gumagawa ng mga major decision sa ating buhay or decision sa buhay, kinukonsulta ba natin ang Diyos? Bakit po mahalaga ito? Mahalaga ito para siguraduhin ang gagawin natin ay naaayon sa Kanyang kalooban. At bakit naman mahalaga na naayon sa kalooban ng Diyos ang ating desisyon? Napakahalaga nito sapagkat kapag hindi ayon ang desisyon natin sa kalooban ng Diyos, malaki ang tsansa na ginagawa lang natin ang isang bagay o ang pinagdesisyon na nating bagay dahil sa ating ego o dahil sa ating sarili. At kapag ganyan ang resulta ng ating desisyon na ginagawa lamang natin sa ating sarili, laging kapahamakan at kawalan ng kapayapaan, kawalaan ng katahimikan sa kalooban ang magiging bunga niyan. Or malaki ang tsansa na along the process or along the way, hindi tayo magtagumpay. Dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang ating ginagawa. O kung magtagumpay man tayo, palagi tayong kulang at kulang o hindi tayo masaya sa ating ginawang pagpapasya. Kaya napakahalaga po niyan. Bukod doon, dapat din nating maintindihan ang kahalagahan ng pagkonsulta sa Diyos upang kung sakaling dumating ang pagkakataon na marami tayong challenges na harapin sa ating desisyon or bunga ng ating desisyon, kaya nating mapagtagumpayan nito sa tulong at awa ng Diyos. Dahil karanasan ang nagsasabi na sa atin na hindi lahat ng maganda nating pasya o desisyon
ay madali. At hindi lahat ay aayon sa ating magandang desisyon o magandang balak. May mga kokontra dyan. May magiging kontrabida dyan. Ang ating Panginoong Hesus nga nagdasal na. Kinonsulta na ang Diyos sa kanyang pagpili. Kasama na sina San Simon at St. Jude. Meron pang isang Judas Iscariote na nagtaksil sa kanya. Tayo pa kaya? At ang karanasang yan ay bahagi ng pagiging tao natin. At upang tayo ay manatili sa paggawa ng kalooban ng Diyos at hindi tayo madistract sa ganyang mga balakid, mahalaga ang Panginoon o nakasama natin ang Panginoon. Nung pumili ang ating Panginoon ng 12, kasama na si Judas Iscariote, narinig nating nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng mga demonyo. At sa kabila ng opposition ng marami sa kanya, lalo na yung mga Pariseo at Iskriba at yung mga pinuno ng lipunan na naa-agitate sa kanyang ipinapangaral, hindi na-distract ang ating Panginoong Hesus upang gawin ang marapat ayon sa kalooban ng Diyos hanggang matupad niya ang misyong ipinapagawa sa kanya ng Diyos. Mga kapatid, sa ating mga ginagawa araw-araw o sa pagkamit ng ating mga pangarap at desisyon sa buhay, ipinapaalala din sa atin ng ating mabuting balita na huwag tayong madistract kung sakaling may mga oposisyon o pagtutol sa ating mga ginawang pagpapasya sa buhay. Kung yan ay kalooban ng Diyos at bunga ng pagdarasal natin, kahit may oposisyon, dapat tayong maging matatag at manatiling matatag kahit may mga kumokontra. Dahil mas maigi na tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos at inilalaban natin ang kanyang plano sa buhay natin kaysa sinusunod natin ang payo o ang expectation o ang sabi-sabi ng ibang tao kaysa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ngayong umagang ito, wag lang tayong manalangin at konsultihin ang Diyos sa mga bagay na ating pinagdidesisyonan o ating pagdidesisyonan. Wag din sana tayong madistract o masiraan ng loob kung sakaling pagkatapos nating malaman ng kalooban ng Diyos at sa ating pagdidesisyong din ito ay may mga kumontra o may mga balakid. Ilaban natin sana ang bagay na makadiyos. Sapagkat pag ang ginagawa natin ay para sa Diyos at kalooban ng Diyos, hindi lamang tayo nagiging totoo sa ating pagiging anak ng Diyos, kinalulugdan din tayo ng Diyos. Yan naman ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay dito sa mundong ito. Upang kalugdan ng Diyos at marating natin ang tunay nating paroroonan. Tatandaan natin na tayo ay pilgrims
lamang sa mundong ito o naglalakbay lamang sa mundong ito. Darating ang panahon na magsusulit at magsusulit tayo ng ating buhay sa Diyos. At sa pagharap natin sa Kanya, ang isang batayan ng pagpasok natin sa Kanyang kaharian ay hindi lamang kung paano tayo nagmahal, kundi kung paano natin tinupad ang Kanyang kalooban. Kaya kung gusto nating makapasok sa Kanyang kaharian, hindi lamang natin konsultahin siya sa mga major decision natin sa ating buhay, kundi ilaban natin ang kalooban ng Diyos sa kabila ng maraming pagtutol o maraming mga tumututol dito. Dahil sa ating ganyang gagawin, siguradong malulugod ang Diyos. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, kaming nagpaparangal sa walang maliw na kadakilaan ni na Apostol San Simon at San Judas, ay nakikiusap na tanggapin mo ang aming mga alay at akayin mo kami sa pagdiriwang na marapat sa paghahaing ito. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ang salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig at ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupunong langit at lupa, nakadakilan mo. Hosana, Hosana.
Kung hindi po kaya lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisil-nisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian
Hinihiling namin kami andyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at aliw sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kaya lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Diyos, pakinggan mo ang aking dawa at sa aking maawa't buhay ko mo'y pagtangan, buhay ko mo'y pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang sasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambalan ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na paring ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. O Diyos,
dakilan mo't ganda'y masaksihan. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, ipinakikiusap namin ngayon puspos ng Espiritu Santo na pakundangan sa kagalang-galang na pagpapakasakit ng mga apostol San Simon at San Judas. Kami naway panatilihin ang aming ginaganap sa buklod ng iyong pag-ibig sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muli mag-asala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenaria ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakan ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na guli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayo maksalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo,
kapara nung una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po lahat para silang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobrang pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating pagnunobena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan naman po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ika-4, sa darating na November 23, ika-1 ng hapon ay gaganapin dito sa pambansang Dambana ang Archdiocesan First Holy Communion and Confirmation ng mga kapatid nating PWD o person with disabilities para sa inyong mga nagnanais makiisa sa nasabing pagdiriwang. Mangyaring makapag-ugnayan kaagad sa ating opisina para sa mga detalye. Ikalima, malugod namin kayong inaanyayahan na saksihan ng isasagawang Festival of Saints sa pangunguna ng ating Ministry for the Youth sa darating na ika-31 ng Oktubre, araw ng Biyernes, sa ganap na ika-6 ng umaga. Ito ay dadaluhan ng mga kinatawan mula sa ating mga barangay na nakabihis tulad ng mga santo. Halina't saksihan ng gawaing ito at ating tularan ang halimbawa ng mga banal. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Makikitaas po ng inyong mga pabibindisyonan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo o imaheng dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulo sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Uhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-unang ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking Espiritu sa aking tagapagligtas.
Maganda umaga po sa ating lahat. Paanyaya, tayo po ay sama-sama po sa pang-umagang panalangin. Tayo po ay tumayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina at sambahin ng Panginoon, ang makapangyarihan Diyos. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Dahil lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ang Panginoon, makapangyarihang Diyos. Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Ang kanya salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa na inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang sila ang nakinabang. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumampan di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Tayo pong lahat sa awit. Ang Diyos ngayon nagbigay makalangit na lakas. Bawat araw may ningning, bugso ng hangit, kidlat. Katatagan ng lupa, kalaliman ng dagat. Siyang lahat ang may gawa, kaya puso'y may galak. Ang Diyos ngayon nagdala, lakas na aking tulong. Karunungang gagabay sa aking matatanggol. Daan niya'y daraanan, bisig niya'y aking bubong. Siya ay kaibigan, tunay na Panginoon. Kaya sa aking pagising, alay ay pasasalamat sa makapangyarihan Diyos na aking nililiyag. Sa lahat ng panahon, aking ipahahayag. Isang Diyos, 3 persona, pinagmulan ng lahat. Tayo po'y magsiupo. Panginoon, sa aming ipadala mo ang iyong liwanag at katotohanan. Hatulan mong ako'y walang kasalanan, Panginoon, at laban sa masasama, ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Diyos na aking sangkalang, bakit mo ba ako iniwan? Bakit ako'y nagdurusa sa pahirap ng kaaway? Ang totoo at ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpa ay magpupurit akong lubos. Buong lugod na awit ako sa Diyos na aking Diyos. Bakit ako nababahala? Bakit ako nahahapis? Sa Diyos ko ay aasa at sa Kanya mananalig. Muli akong magpupuri sa Diyos ko tagapagligtas. Itong aking pagpupuri sa Kanya ko ilalagak. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, sa amin ipadala mo ang iyong liwanag at katotohanan. Panginoon, iligtas kami sa lahat ng sandali ng aming buhay. Misa ay nasabi ko, kung sa katanghalian ng buhay ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako'y masasadlak upang manatili roon walang hanggan. At nasabi ko rin, di na makikita itong Panginoon at sino mang nabubuhay.
ang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Ako'y lumuluha sa buong magdamag, hindi makatulog. Parang nilalansag ng leon ang aking buto sa katawan. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Tumataghoy ako dahilan sa hirap. Animo ay kalapati na nakahahabag. Ang mga mata ko ay pagod na rin. Dahil sa pagtitigdian sa itaas, Panginoon, sa kahirapan ito, ako'y iligtas. Iyong iniligtas ang buhay na ito, di mo binayaang mabulid sa hukay. Pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan. Ang patay ay hindi makapagpupuri sa iyo, di makakaasa sa iyong katapatan. Mga buhay lamang na ang makapupuri sa iyo, tulad ng ginagawa ko ngayon, tulad din ng Ama na sa mga anak ang ituturo ay ang katapatan. Ang tagapagligtas ko ay ang Panginoon, kaya sa salo ng tugtog ay ating awitan. Sa banal na templo, tayo umawit habang nabubuhay. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapana ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, iligtas kami sa lahat ng sandali ng aming buhay. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Sion ay papurihan. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Sion ay papurihan. Dapat nilang din doon ang pangakong binibitiwan. Pagkat yaong panalangin nila ay iyon dinirinig. Dahilan sa kasalanan, lahat sa iyo ay lalapit. Bunga nitong pagkukulang, kaya kami nalulupig. Gayon paman, ang patawad mo ay aming nakakamit. Silang mga hinirang mo upang sa templo manahan. Sila mga pinili mo'y mapalad na tuturingan. Magagala kaming lubos sa loob ng templong banal. Dahilan sa dulot nitong pagpapala sa nilalang. Kami iyong dinirinig, tagapagligtas naming Diyos. Sa kahangahangang gawa, kami iyong tinutubos. Kahit sino sa daigdig, sa ibayong karagatan, may tiwala silang lahat sa taglay mong kabutihan. Sa taglay mong kalakasan, mga bundok tumatatag. Dakilakat ang lakas mo ay sa gawa nahahayag. Ang ugong ng karagatan, iyong pinatatahimik. Pati along malalaki sa panahong nagngangalit, maging mga kaguluhan nitong mga taong galit. Dahilan sa ginawa mong mga bagay na dakila, natatakot ang daigdig at ang buong sangnilikha. Bunga nitong ginawa mo, sa galak ay sumisigaw, buong mundo kahit saang sulok nitong daigdigan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinakalinga. Umuunlad ang lupa't tumatabaya ang lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Ang halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana, ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan ay lumambot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nag-aanin ang marami sa tulong mong ginagawa. Saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan. Naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan. At hitik na hitik, manding, ang trigo sa kapatagan, ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Sion ay papurihan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika.
Sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa, malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik. Nasa iyong pangako ang pananalig ko. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik. Nasa iyong pangako ang pananalig ko. Naratnan ako ng umaga na tumatawag sa iyo. Nasa iyong pangako ang pananalig ko. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik. Nasa iyong pangako ang pananalig ko. Tayong lahat po ay tumayo. Papuring awit ni Zacarias. Panginoon, iligtas kami sa kamay ng aming mga kaaway. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng mga napupuot sa atin. Ipinangako rin niya ang kahabag ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, iligtas kami sa kamay ng aming mga kaaway. Purihin natin ang manunubos na nagbigay liwanag sa daigdig. Sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay, dumalangin tayo sa kanya. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Panginoong Jesus, dinadakila namin ang iyong pagkabuhay sa aming panalangin sa umaga. Pagdiwang nawa sa araw namin ang pag-asa sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga dasal at kahilingan bilang unang ani ngayong araw. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Gawaran kaming umunlad ngayon sa iyong pagmamahal at magdulot ang lahat ng bagay para sa amin at para sa lahat ng kabutihan. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Tulutang magliwanag ang aming mabuting asal sa aming kapwa upang kung makita nila ay magbigay puri sila sa Ama. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya.
para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, para din po sa intensyon ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para na papatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama naming makapangyarihan, iyong ipinagkaloob na aming sambahin ang ngalan mo, bunga ng pangangaral ng mga apostol. Tugunin mo ang pagdalangin ni na San Simon at San Judas para sa umunladlagi ang sambayanan sa pagkakaroon ng mga bagong kaanib na sumasampalataya sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Panalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. sa ngalan ng Ama, Ng ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Marami pong salamat.